buhay, iba't ibang kulay, iba't ibang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali. Mga repa, peeps, tropa, lahat ng nakosa. Pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation. Start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi. Lahat ng sulok pati dyan sa tabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night. Hello mga Discovery Nighties! Isang gedli man kayo nakatutok ngayon. Ako, isang masayang biyernes na naman sa inyong lahat. Welcome sa chillax na kwentuhan at masaya at kapupulutan ng mga inspirasyon. Ito ang Discovery Night. Bago natin simulan ang chikahan, gusto ko muna magbigay ng simpleng tips sa mga manonood dito sa Isko 101. Kayo ba ay mahilig bumili ng mga bottled drinks gaya ng mga soft drinks, tubig, iced tea at kung ano-ano pa? Tambak ng mga bote sa iba't ibang tokador. Pues, ito ang mga suggestion ko para pwede niyong gawin na magkasilbi naman ng mga yan. Mga delitrong bote. Pwedeng maging instant pichel. Yan. Lalagyan nyo lang ng tubig. Pag may rep kayo, maswerte kayo. Sok pa nyo sa oblo, maya-maya lang, a few hours, malamig na ang tubig sa bote. Okay! Tapos, pwede rin naman, gubitin natin sa gitna yung bote. At siyempre, pwede natin yung pitan, gawin nating ashtray. Pero paalala, smoking is bad for your health. Smoker's cup po yun. Okay. At syempre, pwede rin, pagka kayo'y tumutukod, mahina ang agos ng tubig, iniipon nyo sa balde at wala kayong tabo, pwede rin po ang bote ay tabo. Ito po siya. Yan. Panggoli. Or, ito, kung kayo'y mahilig sa investment, mahilig kayong mag-impok, mag-impok sa bangko, pwede rin mag-impok sa bote. Pwede natin gawin alikansya. Yan po, mga Discovery Nighties sa mga tips natin. Dito lang yan sa Isko 101. And now, back to regular programming. Mga Rema, mga Repa, siguradong lap trip na naman ang gabing ito dahil makakasama natin ang isa sa nakakatawa sa larangan ng pagpapatawa. He is a TV writer, TV and film actor. And ito, dito siya sikat na sikat. Madalas natin siya mapanood sa ating mga social media account. At minsan live dahil isa siyang magaling na stand-up comedian. Hindi lang sa mga bar sa Pilipinas, kundi sa Amerika, sa Middle East o sa buong mundo. Let's welcome, mga Repa, mga Rema, Alex Calleja. Yo! Kasi mula akala ko hindi ako eh. Akala ko may iba pa eh. Ikaw na yun. Ang ganda pala pakinggan pagka pinagdugtong-dugtong. Welcome. Thank you very much. Salamat, Thank you. How are you? Okay naman, Yorme, na akala ko talaga interview lang, pero may inom pala. Kaya saya nga dito. pala, ito marami tayong baon ngayong gabi. Meron kang sisig, dinakdakan, sizzling steak. Sa Yorme, pasensya na, ngayon ko lang namukhaan to. Usually kasi patay sinding ilaw pag ito liwanag. Kaya di mamukhaan pag maliwanag. Ang pangit talaga pag sisig maliwanag. Dapat yan. The RGB. Mga kulay, mga ganon. Tapos may katabi ka pa dito. Kaya hindi mo, may taga-ganon sa'yo. Taga-salok. Nagihintay talaga kami magsaserve eh. Saan ka gumigimik nun? May nabalita lang sa akin. Pinukwento lang, may kwento. Walang amin, Yorme. Baka makita ko ng asawa ko, Yorme.
Anyway, pare, welcome to Discovery Night. Thank you for your time. I know you're very busy, but we're very honored and grateful to you na pinagbigyan mo kami. Hindi, yun matagal na ako nakapila dito. Ako talaga gusto mag-guest kasi magandang exposure to eh. Nagpalista ako ngayon lang nasa ano eh. First season pa lang, lumalabas na ako sa baba. Sabi ko, kumakatawa ko. Thank you. Sabi sa akin kasi hindi pa rin ako masyadong sikat na na-reach pa. Mayroon pala kayong quota. Tinignan ko ilang followers ko sa YouTube, sa Facebook. Nire-reject din ng iba eh. Parang, hindi, ako nanonood ako eh. Nag-start ka sa pagpapatawa. Bago nangyari yon, from what I have heard, you're a writer. Yorme, writer. Kasi hindi, ang nangyari Yorme, dahil sa nag-i-stand-up comedy ako rin nagsusulat ng joke. Kasi rule namin, dapat original yung joke. Based on experience, based sa'yo. So natuto ko magsulat. Pero yung experience, Yorme, nakuha ko talaga yun sa paglaki ko bilang bata. Kasi lumaki ako sa Santa Ana. Oo nga, Batang Maynila to Batang Santa Ana. Doon sa Anak Bayan. Na matatapang mga tao doon eh. Mga bait. Matatapang na pag may mga nakikita silang sunog. Hindi mo na tumatayo hanggang layo pa yan. Malayo pa yan. Tuloy tayo. Totoo yun. Oo. Minsan chichismis pa eh. Imbes na iligpit yung bahay niya. Hindi. Titignan mo lang. Layo pa yan. Tara. At saka mas sobrang tapang, pinakikilaman yung bumbero. Nagnago, hoy, dito muna. Oo, layo yung bahay namin eh. Kasi medyo may party ako bukas. Sayang. So, yun ang ano. But you started that way. Writer. Ang talagang nagsimula ako, wala pa kasi akong definition ng comedy nung mga 90s. Okay. Kala ko dati, nagpapatawa lang ako habang wala kasing stand-up comedy term nung mga 90s. Kasi wala pang mga television na galing sa Amerika, wala pang cable. So akala ko lang, ang tawag ko lang sa sarili ko, funny hosting. Okay. Nagkukwento ng experience, nagkukwento ng mga adlib. So you host a show, event, event. Tapos papatawa ka na lang. Funny hosting lang tawag. Pero sa Amerika, ano yun eh? Stand-up comedy pala yun. It's a career. Oo. Kaya, pero natututo na ako magsulat ng konti kasi mahilig ako magsulat ng nakakatawang kwento eh. Okay. So yun. Kaya nung pagpasok ko pumasok ako sa na-discover ako muna GMA, stand-up na muna. Ang naging ganun career ko, mapasok ako ng stand-up or hosting, tapos nagiging writer na rin ako. Pero di ba bago yun, nagtrabaho ka muna sa business processing? IT programmer po ako ng Accenture. Wow. 7 taon kasi ComSci IT programmer? ComSci graduate ako. Nagturo rin ako ng 3 years ng ComSci professor ako ng AMA Computer College bago ako. Wow. Tapos tumuloy ako ng IT programmer for 7 years. Doon ako na-discover kasi nagkaroon ng workshop yung Accenture ng stand-up comedy workshop. Sumali ako. Doon nabuo yung grupo namin ng stand-up comedy. Pero bibira yan ha. Mga repa, yung artista professional. I mean, sa industriya, nakapagtapos, may baccalaureate, tapos, profesyon. Akala ko hindi ako makapasok ng showbiz eh. Akala ko yung pagpapatawa ko, sideline ko. So, tinapos ko talaga yung kurso. Sinigurado mo. Yun ang insurance mo. May insurance ako. Tapos, nung alam ko nagtatrabaho na ako, doon ako tumitira-tira ng stand-up comedy sa gabi. Sana all ganun ang mindset. Kasi minsan, alam mo, sa buhay, yung pag may gusto ka, gigil na gigil ka, pero ayaw dumating eh. Hirap na hirap ka dumating. Pero kailangan meron kang backup eh. In your case, education. Education talaga, Yorme. Kasi at least may pamilya na ako noon eh. Tapos, ang asawa ko, anak ng general eh. Kaya nakapag-aral ako mabuti. May kalalagyan ka. Nakatira ako sa kanila. So parang nag-aral din ako. Kasi dati hindi ako gusto dahil nga... Tambay sa kanto. Tambay eh. Tapos nung unang dalaw ko, kasama ko yung misis ko. Ay, hindi ko ba siya asawa, naniligaw ako. Siyempre, mayaman yung lugar, pinasuko ko yung bilis. May kaya. Oo, sabi sa akin. Ayaw ko tanggapin eh. Mukha raw akong addict. Hindi naman. Pag sabi sa akin, mukha akong addict ng sabi ko, bad trip naman kayo, far out. So, saka puso buhok na nyo, yung kimpi, yung nauso nun eh. Hati sa gitna. Bagay sa inyo kasi gwapo kayo. Sa akin, mukha akong turat eh. Mukha akong turat. Mukha addict ko. Pero nagtataka ako, yung mga barkada ko noon, pare-pareho ko yung kimpi, pero gandang-ganda kami sa itsura namin. Pero after 10 years, titignan namin ng picture namin. Sabi namin, ba't wala pumigil sa atin din sa ginawa natin na to? Di ba may ganun tayo? Yorme, di ba may ganun? Mga 10 years mo ginawa. Nag-Kurt Cobain ako eh. Tamo, Yorme kayo. Idol ko yun, Nirvana eh. Nag-ano ako, Kachu eh.
Oo, ganun talaga yung Mahaba pa uso ng noon. buko eh. Sayang nga, sana hindi na nawala eh. May mga forma tayo, Yorme, na hindi natin alam kung bakit natin ginawa eh. May Pero may binabagayan kasi. Hindi, bakit nga hindi sinabi nung panahon na yun? Kailangan pa ng 10 taon bago sabihin, Pagsisisi. Siyempre nahiya ako sa'yo dahil gusto mo yun eh. Saka pareho sa girlfriend, Yorme. Di ba may mga girlfriend na pag nakita mo ngayon, parang nakita ng barkada ko, sabi ng barkada ko, girlfriend mo to? Siyempre, alam na kagad ang ibig sabihin, parang hindi maganda itsura eh. Kaya sabi ko, kasi nung mga panahon na yan, may problema pa ako niyan. Siyempre, may mga mali tayong desisyon. Oo. Yung asawa ko nga eh, sinabihan yung nakita yung ex-girlfriend ko, sabi ng asawa ko, girlfriend mo to? Ex mo to? Ang taba, sabi. Hindi ako mapagsalita dahil mataba na rin siya. Kaya kinagat ko na lang yung labi ko, sabi ko, ginanon ko na lang yung labi ko, Yorme. Pero Yorme, nung pangalawang punta ko, Yorme, buntis na yung asawa ko. Kasi naging... Nadali mo kagad? Hindi ko alam naman na dahil sa sex, wala naman nag-inform sa akin na nakakabuntis pala yung sex. Akala ko saya lang eh. Pagpati ko, sabi ko, nagtapang ko eh. Sabi ko sa... Kay General? General, nabuntis ko po yung anak niyo. Sabi nung... Lakas ang loob mo. Sabi ni General, paano mo nabuntis yung anak ko? No. Gusto niyo malaman, no? Medyo may Huwag na! Oo, anong papakain mo sa anak ko? Kung ano pong laman ng rep niyo. Pag magkano bibigay yung allowance, it's really up to you, Dad. Batang Maynila, no? Hindi. Ako na yung tatay. Di ba? Di ba? Wala siya magagawa. Hindi na mapapatay nun. May lahi na eh. Saka pinatay mo yung ama ng apo mo. Abay, masama yun. Masama yun. So wala siya nagawa, kundi Hindi, lunukin nag-stay ka. naman ako sandali sa kanila. Hindi naman sila Mga ilang taon? 8 years. Okay lang naman yun, Yorme. Pinagtapos ko muna ng elementary anak ko. Saka nagtapos. At pati ikaw nagtapos din? Oo, 8 years naman. 8 Christmas, 8 Ilan na anak mo? 2, Yorme. 26 anyos sa 15 years old. Malayo yung gap kasi nag-family planning kami. Talaga? Leap year method. So wala nga pera eh. Ito, kada 4 na taon lang. Okay naman, Mayor. Okay naman? Okay naman siya. Paano ka napasok sa mundo ng showbiz? Like writing, comedy skit. Kasi you have to be introduced to somebody in television or film. Paano ka na-discover doon? Prayers lang, Yorme. Prayers. Yorme, nagpe-perform ako sa isang bar. Nakita ko ng GMA. Sinali ako dun sa comedy bar ni Alan Kay sa Aniano. Akala ko dun ako sa GMA magsisimula. Tapos, pagkatapos nun, may nag-perform na naman ako. Na-discover naman ako sa ABS-CBN ni Sharon Cuneta. Okay. Nag-perform ako ng isang beses doon sa Sharon Cuneta. Pagkatapos, nakuha na ako doon. Tumali ako sa DCMM contest. Nag-first runner-up ako. Ang first palabas ko sa ABS-CBN, Usapang Lalaki. 4 na lalaki kami. Okay. Mga men, puro kalokohan, may inom, may... Oh. Host ako noon. Tapos eventually sabi ko, pwede ba ako magsulat dito? Ako nang nagsulat. So ang nangyari sa akin, ang career ko, magiging writer ako, magiging artista ako noon. Ako yung writer ng Toda Max ni Robin Padilla, Bong Navarro. Oh. Tapos bilang, ikaw na rin magsulat. Oh. Tapos naging tricycle Umarte ka driver na ako. rin. Oh. Tapos dinala ako ni Bong Navarro sa Showtime. Naging writer na ako ng Showtime. Umagang kay ganda, naging head writer ako. Tapos nalaman ko, nag-host na ako. So ganun yung career ko. Yorme, hindi ako magsusurvive. Kung halimbawa, gwapo. Ang gwapo, syempre, alam nila, pag nalaos yun, wala silang fallback. Ako ginawa ko, on cam, off cam. Okay. So pagka may mga pelikula ako may mga sitcom ako na bagay, nasa TV ako, okay ako, camera. Pag wala naman, nasa likod ako susulat. So nasa naka-float ako dun sa ABS-CBN. In fact, pag nasa taping ako, aakit ako sa 12th floor. Kasi sa 12th floor ng ABS-CBN, ando doon lahat ng mga producer. Creative. Ando doon creative, magpaparamdam ako. Lex, may gagawin ka pa sa Sabado? Wala eh. Halika, sumulat ka rin. May teleserye. Punta ka. Yun ang ginawa ko. A-appear. Kaya nagtagal ako wala akong manager. Yorme. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, wala akong manager. Solo flight ka? Solo flight si SB, tatrabaho? Tira ka lang pare. Hindi siya nagtatrabaho, Yorme, kasi nasa bahay lang siya nag-aalaga ng mga bata. Parang ganun. Tapos, yun nga, ako nang ginawa ko naman,
kung okay to kung may kanin eh. Pero sige. Kasi nga maliwanag yun eh. Maliwanag yun. Pag ganito maliwanag, pati nung kain to, may kanin. Pagka ganito lang ang lapagan nyo, tapos may beer, pag ganyan ang sana improvement, no? Improvement naman. Oy, may suggestion. Suggestion lang naman. Suggestion lang naman. Kasi, tama naman eh. Kasi pag mag-opening si Yorme, maliwanag yan. Doon sa mga mga advice nyo, okay yun, bilib ako doon, Yorme. Lalo na yung bote, yung mga okay yun, Yorme. Pero pag ito na, tugs. Kasi Yorme medyo nakagatahan ko. Guys, kumusta kayo? Saan ka nag-aaral niyan? Oo, parang gano'n, di ba? Parang gano'n. Tapos may waiter na rin. Parang, ganyan natin yung feel. Okay, ano ang difference ng comedy, stand-up, sa TV? Yan. Kasi live TV. O may taping naman, pero most of the time, katulad ngayon, nasa live ka, napapanood kita sa TV5. Ano difference yan? Magkaiba, Yorme, yung tinatawag na discipline eh. Okay. Eto, bilang stand-up comedian, sanay ako doon kasi pag nagsabi ako ng joke, instant yung reaction. Tawa, ang saya. Alam mo kagad na, uy, nakakatawa yun. Pasok. So, ang joke mo, bato, tawa. Sa pagsusulat, sa TV, bumitaw ka, hindi mo makikita yung tawa. Hintayin mo pa yung rating. Manonood ka ngayon. Mag-ratings. Manonood ka ngayon na tatabi ka, maglalakad ka sa mga kantin. Makikiramdam ka. Kaya ako, ang maganda sa akin, tulad ko, na-combine ko na, kasi may mga artista na, sinulat mo ba to? Nakakatawa ba to? Ngayon, pwede ko sagutin na, nag-stand up ako eh. So alam ko yung resulta. Ngayon naman, pag may stand up naman, yung sulat, alam ko na kagad na, ay, nakakatawa to. Kasi dalawa yung, magkaiba talaga, Yorme. Nagsulat ako ng Going Bulilit eh. Writer ako ng Going Bulilit for 8 years. So isusulat ko sila ng mga gag. Nagsulat din ako ng adult show. So bata, adult. So may stand-up din ako. Yung sa gag, mag-aabang ako ng Sunday. Kung natatawa sila. Ng pamilya. Hindi katulad ng stand-up comedy. Immediate satisfaction. Kaya saya. Pero meron ako isa napansin sa live. I don't know kung napansin mo din to. No? Sa live, pagka bumibitaw ka ng banter o bantera kayo o kaya bibitaw ka ng punchline, pag natawa yung crew, sigurado matatawa audience. Yes, Jordan. Yun daw yun, sabi nila. Is that also the same experience? Ngayon dito pag tumatawa, alam mo talagang pasok yun. Pasok yun, no? Kasi human na yan, audience na yan, eh, no? Ang naman, Yorme, sa sitcom, yun, pag tumawa din ng crew, pag umaalog na yung camera. Okay yan, umaalog yung camera yan, okay yan. Di focus ka. Di Pero naman focus. sa stand-up, pag hindi naman tumawa, ikaw lang magsisisi, ikaw yun. So, banat ko ulit na isang joke. So, pareho silang may challenges. That's nice. Ayan na. Sinasabi ko may kanin. Ang saya dito, ha? Saka, Yorme, ano talaga, ha? Talaga, galing talaga sa... galing talaga sa kusina talaga. Galing kusina, mukhang galot sa balot, eh, no? Yung kanin na... Nako. Lagyan mo asukal, puto to, eh, no? Okay. Sa experience mo, sumusulat ka, di ba? Meron bang mga nagkataon, hindi mo na kailangan pangalanan, meron bang chances na hindi nakuha ng artista yung joke mo? Yung sinulat mong joke? Yorme, ang problema dito sa Pilipinas, walang tinatawag na script reading. Kasi sa ibang bansa, content is king. Ibig sabihin, susulat kami, mag-script reading tayo, yung mga artista, kailangan nilang basahin yung mag-uusap-usap sila. Mag-adib ako dito, pero doon yun sa script reading. Dito kasi, pag nagsulat ka dito, malalagyan pa ng interpretasyon ng artista, di pwede ito sa akin eh. Oo, meron akong sponsor na magagalit dito eh. Hindi ko to image eh. So, nag-a-adjust yung writer for the artist. Minsan nga, nagsusulat ako, Yorme, ng isang sitcom episode. Nagsusulat ako ng pelikula. Sitcom episode. Proud na proud ako, nakasulat ako eh. Sambo. Pinaupo ko yung mga pamilya ko, abangan natin yung kwento ko, hindi ko na ma-recognize eh. Kasi dumaan sa interpretasyon ng artista. Direktor. Dumaan sa direktor. May editor ka pa. Kaya pagdating doon, hindi mo na mamukhaan yung ginawa mo. So yun ang naging challenge mo sa pagsusulat? Ang problema, Yorme, yung sunog. Ang tawag namin yung sunog. Ang problema sa comedy, pag nabitawan mo na, ang hirap ng part, di ba, pag cut! Ulitin natin na. Hindi nakakatawa yun. Kasi nabitaw mo na eh. Yun ang mga, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga sitcom, pelikula. Kaya dapat ang comedy, as much as possible, makuha mo yung una eh. Katulad sinasabi nyo, nag-adlib kayo. Tapos,
Cut tayo. Yorme, paulit yung adlib mo, nakakatawa yun ha. Wala na yung ano mo, ulitin mo na Hindi yun. na Hindi, sa natural. adlib. Oh. Kasi nabitawan mo na eh. Yun ang problema dun sa mga comedy. Oh, no, it makes sense. Sa Yorme, ano ko lang ha, dahil alam niyo naman sa Discovery nga eh, para ano rin nila, na ang definition ng comedy sa Pilipinas, kaya nauso, yung sila petit, which is, ano yan, may market sila, na nag-stand up, nagpapatawa. Kami naman, ang stand-up naman namin, ano lang, yung magkukwento kami, isa-isa. Kaya nauso yung stand-up ng yung mga kaibigan natin na gay comedians na may kanta, may insulto kasi, ang audience natin na Pinoy, ang pinakamahirap patawanin, ang Pinoy. Bakit, Yorme? Talaga? Bakit, Yorme? Kasi mainipin ang Pinoy. Ito ang Pinoy ha, di ba pag tayo, Yorme, halimbawa, nabago tong setup natin, may sisig tayo, may banda dyan na kumakanta. Kukwentuhan tayo eh. Kumanta lang sila kumanta, di ba? Accepted yun, no? Na may banda kumakanta. Titigil lang tayo pag, uy, favorite ko tong kanta na to. Tapos sasabayan mo. Tapos, maya balik kwentuhan ulit. tayo. Kasi ang ano natin, Attention span. Attention span natin napakaikli. So, ang ginagawa nung mga comedy na sila petit, kakanta sila. Para ngayon, pag hindi kumanta, yung laylay, umangat ulit. Pag ngayon, pag hindi kumanta, dahil hindi nakikinig, aasar nila para makuha yung atensyon. Okay, ganun. So, naging variety show. Kaya ang pagkakakilala ng stand-up, technically, variety show kasi apat sila sa stage. Di ba sila minsan nag-aasaran. Ngayon, kami, comedy, meron siyang formula yung comedy talaga eh, kung tutusin. Kahit ano pang komedya yan, tatlong nakalagay dyan. Premise, setup, punchline. Premise, setup, punchline. Ang premise, halimbawa, lagi ka nagsasabi na, ang mga nanay, parang budol-budol ang mga nanay, no? Ayun ang premise mo, budol-budol ang mga nanay. So, ikaw, nung nasabihan kita, Yorme, budol-budol ang mga nanay. Nag-isip ka na ngayon, nanay, budol-budol. Bakit? Siyempre, naikuha ko yung nakinig ka sa akin ngayon. Kasi, nung Pasko, pag Pasko, marami kang pera. Sasabihin sa'yo ng nanay mo, tago muna natin, anak, baka mawala yan. Oo, sayang. Ayun yung setup. Ayun ang setup ha. Totoo. Ngayon, ang punchline mo is, pag kinuha mo yun, sasabihin sa'yo, ma, yung pera ko. Pera mo? Siyam na buwang kitang inalagaan sa tiyan ko. Siningil ba kita? Yun yung punchline. So yun yung tatlo yun. May premise ka lagi. Ise-set up mo muna Akala kasi ng mga sa aming mga komedyante, di ba pag doktor, believe ka sa doktor dahil ang galing nila mag-opera. Aral yun eh. Sa komedyante, aral din yun. Meron siyang art, meron siyang science. Akala nyo lang nagpapatawa. Pero kaya ka tumawa kasi yung tawa kasi reaksyon ng utak yun na nasurpresa siya sa sinabi mo eh. Natawa siya. Ayun yung reaksyon ng utak, tumawa. Pero surprise ng utak yun sa sinabi mo. Pero gawin mo dapat yung premise, setup, punchline. Lahat ng comedy, premise, setup, punchline. For my hair, I choose iColor Plus for men. Because they use all organic ingredients, iColor Plus is PPD-free and ammonia-free. My personal favorite shade, brown black, is a must-try. Check out now because men need you. Ang Pinoy ang hirap kasi kailangan mapatawa mo siya in 30 seconds. Sa Amerikano, pwede sila magsalita ng, I was walking in New York and I saw the store. I entered the store. Ang haba ng premise. Ang haba sa Pinoy. Loko ka. Pare, kumusta ka? Wala na, iwanan ka. So, nasanay kami mga comedian na setup premise, setup punchline, pak. Bibitawan namin yung Pinoy. Tumatawa. Kaya pagpunta namin sa ibang bansa, ang tawag sa amin, fast-paced yung comedy nyo. Akala nila, kaya style mas gusto yun. Nila. Kaya ang daling mapatawa ng ibang bansa. Yorme, bakit? Wala silang pakialam sa grammar. Dito sa atin, pag nagpapatawa ka ng English, ang tatawanan yung mali yung pronunciation niya. Sa ibang bansa, wala silang pakialam. Basta pakinggan nila. That I can attest. Di ba? Pag naintindihan nila yung gusto mong sabihin, okay ka na. As long as they can understand and you understand, that's it. Wala. Kaya pasok ako doon kahit nag-i-English ako doon. Kasi, alam nila. Kasi 3 words nga lang ginagamit ko sa ibang bansa. Yun. Ano yun? Exactly my point. Nakasurvive ako sa Amerika. Kahit That is exactly my point. Gamitin mo to, Yorme. Pag halimbawa, nasa kayo, pinakausap kayo. Magbubuka tayong matalino mo. Palwa, Yorme, what can you say about our project? Exactly my point. Pwede mo palitan na yung Yorme. My point exactly. Lalagyan mo may Yorme ng tawa. My point. Exactly. Ang galing. Tagos na. Tagos. Hindi nga. Pag kinukuha ko sa mga event, sinasabay pa ako sa pagkain. Bakit? Tapos, during dinner ako magpo-perform.
Ang hirap magpatawa pa may dumadaang sisig, pati nga ako tumitigil eh. Mga ganun, tapos wala, sabi niya, tapos bilang magsabi, ba't di masyadong natawa? May subo-subo kayong lechon eh, paano kayo tatawa? Mga ganun. So, itong grupo namin, ini-educate din namin yung audience na nung bago kami ng mga 2010, pagpasok namin sa bar, yung mga Pinoy, nasa likod eh. Kasi nga natakot sila, akala nila insulto. Kaya likod. Ngayon, ini-educate namin na listen, magtatawanan tayo, kwento-kwento. So, parang education din ng audience. Ang maganda ngayon, mga mga repa, no? Lalo na yung mga aspiring writers, so aspiring comedians na nanonood, at least coming from a professional, no? And experience, na-share sa atin ni Alex, whether pagpapatawa o ano man yan, ang take natin doon is the discipline. We should know the discipline ng bawat karera. Yes, in this case, comedy. Thank you ngayon naman, siyempre, ang dami kong anda-to-age. Mukhang pandayo itong mga kasama mo. Yes, Yorme, kaya nga tinitirahan ko eh. Tatawagin na natin sila, ha? Ito na, si Israel Buena Obra. Iyo. Hindi halatang pandayo ito, ha? Laki ng bodega nito. Hindi lang pandayo, Yorme. May baong pa sarili niya, Herbie. Ayaw kasi makaabala. Sumolo flight ka na. Salamat po. Salamat. Okay, Mark Navarez. Ayan, si Mark. Mas maganda pag binubuksan Huwag ka magalala, Mark. microphone. Mark ka talaga. Mark. Mark, huwag ka magalala. Away lang to. Pero buti ako kami, di ba yung uso natin? Mamay na tayo magkala ngayon. Pagka bumibechot yung aso, Nako, gino mo. saka abangan natin maghiwalay, tagdalaga natin asin. Kasi kung hindi ako maligaya, hindi ka rin niligaya. May galit sa mundo eh. Naku, naiingit ako sa misis ko. Nagpadaan kami, may nagagano ng aso. Nagtitira ang aso. Sabi sa misis ko mo. sa misis ko, gawin din natin. Sabi ng misis ko, dito rin? Kalsada, tarantado ka ba? Of course! Nandito na si Yuki Hiro Koshi. Konbawa! Konbawa! Domo! Magandang gabi po. Ay, Yuki. Konbawa. Konbawa. Doko Nihon? 日本は埼玉です。 Saitama. Province of near Tokyo. 旅南東京。 Opo. Tama-tama pala na, the comedy crew. May Saitama to. Saitama. Okay, next is Anthony Andres. Yay! Palit pa. Ayan na. May dalang tinigot, may pala to. Yorme, di acting yun. Totoo talaga ugali yun. Kaya napagutom yan eh. Tiga. Tiga-tiga. Magandang gabi po, Yorme. Ay, magandang gabi. And of course, Dawit Tabonales. Yeah. Hoy guys, palakpakan natin the comedy crew. Yorme, bigyan ko lang ng konting background, no? Yes, please. Ang isang formula para mag-survive ang isang bagay, kailangan quantity. Kasi hindi ka pwedeng mabuhay. Alimbawa ako, nagsolo ko. Sumolo flight ka? Oo, tapos babakawin ko to. Ibig sabihin, ano ko to? Ako lang to. Solo lang. Imbudo. Mamamatay yung industriya pag ikaw lang mag-isa. So kailangan kang gumawa ng marami kasi hindi mo naman makukuha lahat ng mga tao na matawa sa'yo. Lagi nang naghanap ng bago. Hindi lang bago. Yorme, dapat may mga ibang flavor. Yorme, diba? Mami yan, may chicken mami. Pero kahit sikat na sikat yun, may isang akong pinunta na kainan, Yorme, specialty nila, pork silog. Okay. Yun ang linya niya? Oo. Umorder pork silog. Lahat umorder ako ng bangus silog. Oo. Di nagulat yung cook. Kasi Nataranta wala na siya. umorder nun eh. Ninabas yung libro. Sino ba yung? Paano ba? Mag-aalik mo ako inyo. Tapos maglabas. Di naman, may natitira pang isda dyan. Sira ulo to. Pork silog nga tayo. Tapos nag-order ng bang silog. So Yorme, bumuha ko dito na. Ito Yorme, comedy Baguio to. Sa Baguio to. Ito Yorme, Olonga po to. Batanga po. Ito naman Yorme, taga Cebu. Cebu. Ito naman, Yorme, comedy magician. So yung magic through comedy. Ito naman Yorme, wala siyang paper papers dito. Kaya hindi ko alam. TNT. Hindi ko alam, Yorme, ba't pinili niya yung Japan kasi sa Pilipinas kasi sa Japan. Nandito to ngayon. Oo nga pala. Ang lakas-lakas na kumita sa Japan, bakit ka nagtsatsaga sa Pilipinas? Mahirap sumikat sa Japan. Utot, may girlfriend yan, Yorme, dito. May becho? Nakatingin ng Pinay. Hindi na umuwi. Salamat po. Salamat po. Sarap po. Salamat po.
meron na ako girlfriend. Salamat po. Talaga? Salamat po. Ano, honto ni. Honto ni. Koibito. Siyempre. Honto no koibito. Siyempre. Ba't kayo Yorme marunong mag-Japon, Yorme? Hindi, nagsishow ako sa Japan nung Talaga? in the 90s, yung mga teen star like us, hot na hot yun sa Japan. May Usujikan, Hayajikan. Di ba? Yung kami, nagsishow kami, yung mga babae nagtatrabaho sa club. Gabi yun. Mga alauna, madaling araw, posta na club. Ay, no. Siyempre, alanganin. Densya dekinayo, dami終電がね、終わっちゃうからね。 Close to. そう、 Close 終電 to. だからしょうがない。 So wala nang tren, walang station, no? Ang mangyayari, Sana Yorme, ang huli nito, sex to, ha? Umaga niya kwento, Yorme. Sex to, ha? Ang tagal nito, Yorme, ha? Napagano na ako, eh. Tapos, Yorme, ano pa? Pag ito, simbahan ko nagtuloy. Mag-walkout kami dito, Yorme. Ang ganda na. Nagsara yung train, nagsara yung bar. Yorme, gabi to. Gabi to, ha? gabi. Tapos, alauna, scared na ng mga bebot, no? Pupunta sila ngayon ng club. Ng hosto. Hosto club. May sayawan ng lalaki doon. Yung mga Pilipina mag-unwind. Mag-aan tayo ng alas 5 ng umaga. Kasi magbubukas ulit ang train station. O kami naman, guest, kakanta. Kahit sintonado. Tapos ang tigagastos namin, ponjaps. Kasi yung bebot, isasama niya yung customer niya sa club para doon sa hosto club. Yung hapon, number one artist. So, tuwan-tuwa naman yung Ponjaps. Tosgas ng tosgas yun. Doon naman kami kumikita. Magbabalik po tayo, kilalanin natin si Yorme noong 90s, sa buhay niya sa Japan. After the... sorry ba na? Ano ba na? Sabi mo! Gusto ka pala. Tapos ngayon, maraming host club sa Pilipinas. Maraming nagkaroon host club. Talaga? Ako... Pumunta ka? Pumunta ko. Lalaki doon, ha? Opo. Gusto ko maramang. Gusto ko makita. At si arubaito. アルバイトをしてたんですね。すごい。 Ayan. There's a pleasure in getting to a certain age. There's time for those you treasure, including yourself. You've got all the wisdom and zero of the bitterness. San Mig Zero. 60 calories, zero sugar, lowest carbs. Tamang buzz. Yorme, 12 kami, ha? Di na 12 kami. Anong goal mo? Ayan, anong purpose and vision mo to create a group full of talents? Para yung sa suntukan. Lamang kayo. May pang-rest back. Hindi, Yorme, na-reach ko na ako sa itong career ko. Settled na ako. Ibig sabihin, may pera, meron na akong pangalan, nakapunta na ako. Siyempre, di mo naman makukuha lahat yan, eh. So, ngayon naman, ang ginagawa ko, Yorme, parang proseso, Yorme. Kasi nung nagsisimula ako, may tumulong din sa akin, eh. Yung parang sinama ako sa lineup, di ba, Yorme? Pay forward, Yorme. May nagbigay sa akin ng chance. Ngayon, ako naman, Yorme, sa isang show nga, 12 lineup ko, eh. Para lang, albawa, si Alex to, manood ako kay Alex, paborito ko yan, eh. Pagpasok, makita sila, salang. Bilang sasalang sila, pag uwi nila, magaling dun yung Israel, yung mahaba-balbas. Ngayon, Yorme, dadami ngayon yung, ibig sabihin lalaki magiging yun. interesting. Ngayon, Yorme, parang ako, albawa, si Michael Jordan, pwede na ako mabangko ngayon, papanoorin ko yung mga player, di ba? Sitting pretty ka na, kasi Yorme, siyempre, mag-i-edad ka naman, eh. Di mo naman makuha lahat ng ano, eh. Saka sabi ko, Yorme, ang patakaran ko, ang career is parang parking lot. May isang parking lot ako nakuha. Marami pang parking lot na bakante. Dapat andun kayo kasi hindi naman tayo nag-aagawa ng parking lot. That triggers me. And that is very important. There is a time to stop. Anything that goes up must come down. Yes, Yorme. And one good thing about a person like you, at the very early stage, you know that it's going to stop. Oo, Yorme, dito. Bago ka mag-stop, meron na nagpe-prepare ka na. Dapat meron ng yan. Mag-aano doon sa comedy. Sana all. Oo, Yorme, alam. Sana all. Kasi walang hinagpis. Oo, Yorme. May paginto, eh. Kasi Yorme, itong interview na to, pwede man solo ko. Pero sabi ko, ito, opportunity na ito. Sama kayo para makilala. Parang gano'n. Tapos, malaki. Ang kasi ng sisig. Nabalita ako. Ngayon daw yung mukbang. Okay, let's go to Baguio. Opo, Baguio. Yan.
How did you start in Baguio? Ako po, I was working, hindi ako napa-English. Nagtatrabaho po ako ng PR manager po ako sa energy company. Okay. Ng isang multinational, tapos naging consultant. Professional ka rin. Parang kay Alex, nagturo din po ako ng marketing professor din po ako dati. And siguro na, pangarap ko talaga yung ginagawa ko na magsulat ng jokes, sariling jokes, mag-perform, and then magsulat din ng pelikula at mga serye, ganyan. So, I decided, nagpaalam ako sa mga anak ko, sabi ko, I'll go chase my dreams, sabi ko ganyan. So, yun siya. Ito na po tayo ngayon. Ilan ang naka mo? Dalawa po, dalawa. Ano sabi nila? Sabi nila, bahala ka tayo. Tagal mo naman na kaming hindi inaalagaan. Sabi ko. Doon nagsimula sila ng Comedy Baguio. Nagsimula sila doon ng sarili nilang grupo. Ngayon, namin sila. Nag-Comedy Baguio, pagpunta nyo dito, magkatrabaho na rin kami dito sa Maynila. Ito naman, sa Olongapo. Yes. Paano ka naman nagsimula sa Olongapo? Parang ganoon lang din po. Parang, syempre may nakita ka ng mga stand-up sa foreign, sa Amerikano, sa US. And then parang, uy, baka dito sa Pilipinas meron na. Kasi iba-iba yung style eh. And then, ang problema, ang layo. So parang 3-4 hours. So medyo bitin sa budget. So, kasi kailangan mo open mic, practice yung mga jokes mo eh. Okay. So naisipan ko na, hindi, kailangan kong bumuna eksena din sa Olongapo. So nagtayo ako ng grupo, Comic 5-1 naman sa Olongapo. Ganun din, same as Comedy Baguio. In-invite namin yung mga comedians dito. And then, pinalaganap namin yung stand-up isa. Meron masingit ko lang, yung open mic na term. Open mic? Ano yung open mic? Yun may yung joke kasi hindi naman yan pagtayo namin, doon na namin binibitawan eh. Nasusulat namin yan. Hindi naman pwede pag nagsulat kami, banat kagad sa harapan. Yung mga tao, bayad sila. Tapos ang ititirahin mo, practice. Hindi pa parang, ikaw ba pag may kumakanta, pumiyok? Tanggap mo ba nagbayad kang 500? Okay na nga, pumiyok lang. Hindi. So ang ginagawa namin, Yorme, meron kaming lugar kung saan binibitawan namin yung mga jokes. Walang bayad yun. Kung ano yung matimingan namin ng tao, swerte nila or malas nila kasi bibitawan namin for the first time. First time yung namin. Pag narinig namin tumawa, pasok to. Pagka hindi, lista. Balikan ko to next week, tatay ko kung ano ayusin. Inaayos. O kaya tinatanggal dahil dito na nakatawa. Practice namin ng open mic. Na-test yung market. A/B testing ang dating. Yes, Yorme. Yun ang ginagawa ng... Hindi lagi siya yun ang open mic. Hindi lagi siya naiisip. Hindi naman ganun ang mga komedyante na... Of course, mag-a-adlib ka, Yorme. Yung nakita mo sa nangyari sa araw na yun. Hindi pinapractice yun. Pero may baon-baon kang prepared na pinractice mo na hindi alam ng mga tao. Pero pag ang project mo sa audience is... May gumagapang. Pag ang project mo sa audience is, ang galing mo ngayon mo lang naisip yun. Yun yung purpose mo. Maisip nila na ngayon mo lang naisip yun. Pero sa totoong buhay, 3 buwan mong pinactice yun. Ite-testing mo sa kanila rin. Sa kanila yun, kailangan magbago ng mga jokes. Hindi lang pwede pa ulit-ulit ng mga jokes. Kasi baka nakapanood na sila dati. Oo, hindi katulad ng mga singer ng banda, swerting-swerte na. Oo, 5-5 kanta. Diba? Hindi, nagre-request pa. Diba? Gustong-gusto nila. Sa amin, Yorme, hindi pa pwede. Kasi siyempre, pang ilang buwan lang yun. Yun ang open mic na sinasabi ni Mao. Yes. Okay, paano naman sa Cebu? Lumipat lang talaga ako dito sa Metro Manila para mag-stand-up comedy. Because of this? Because of this. Kasi sa You Cebu, migrated? Yes. Sumugal ako dito kasi sa Cebu, puro videoke at sabong lang doon eh. Mauna na eh! Mauna na eh. Butang eh! So, then 5 years na ako nandito at nakilala ko sila Alex, sila lahat sa open mic. Kasi dapat sasalang ka. Nanonood ka o sumalang ka? Sumalang ako rekta kasi gusto ko itong subukan eh at 5 years na kasama na ako sa ba't di kayo magtayo ng bar na open mic? Naming budget ni Yorme. Kaya nga dito. Para pagsaka ng ano. So yun na nga Yorme, kaya kami andi dito. Propose kami. Pero kami propose. Yorme, tamang-tamang pagpasok mo dahil nasa unang kang investor namin. Ito po Yorme, no? Top of the... Hindi. Di ba? Kasi para may bagsakan lahat ng talent. Totoo yun, Yorme. Next namin is bahay. Bahay na mapag-perform na. Parang uwian itong mga to na anytime, bago bumiyahe, dito ko muna tirahin to. Sa Yorme, gusto namin baguhin yung paniniwala na hindi to totoong trabaho. Kasi laging joke, walang pera sa stand-up. Ako nga nagsasabi na... Dami yung mama sa Amerika. Oo, Yorme. Multimillionaire. Ako nga nagbibigay ng sample sa akin. Kahit paano, umangat ang buhay ko dito. Kung mamahalin mo talaga, yun naman lagi. Makakaririn mo lang. Makakaririn mo talaga. I think in every field, no, if you put your heart and mind on it, tama yun. And certain discipline and time, with all the effort, it will bear fruits eh. O pare, ikaw naman, paano napapatawa sa magic? Ang una ko talagang trabaho is talagang magician. Tapos pag nagmamagic ako, hindi sila na-amaze. Bakit?
Natatawa sila? Natatawa sila. Bakit nga? Siguro dahil nabubuking nila. Pinapakita mo yung sikreto! Hindi ko naman sinasadya. Pero ano talaga ako, born magician talaga ako, Yorme. Hindi ako lumabas sa nanay ko sa magic at ako lumabas eh. Doon ako hinugot ng doktor. Tapos nung pinutol yung pusod, nabuo daw. Kaya sabi, ay magician to. Tapos hindi naman natutuwa yung nanay ko sa ginagawa ko. So, naghanap ako ng ibang paraan para yung magic ko, maitawid ko. Kasi dito sa Pilipinas, ang magic dito, common. So, ayoko maging kagaya nila. Gusto ko maging iba. Si Yuki, okay, going back to you. Ano gagawin ko? Oo. Ato de. Hay. Tama yung, sinasabi ni Alex kanina. I think it will be a first impression or common impression. What are you doing here in the country? Why you opted to, stayed in the Philippines instead of Japan? Yorme, hindi ko maintindihan English. Tagalog. Pasensya na po. Ako, Alam ko ba sasabihin ka? pipilitin ko mag-Japanese, ha? Sige. Hindi, nagtatagalog siya, Yorme. Hindi Tagalog. Masuk kita Tagalog. Filipino. Hai. Shigoto. フィリピンの仕事、はい。 Japan shigoto na. はい。ジャパンの仕事ないです、私は。Wala akong trabaho. Walang trabaho. Japan, wala. Philippines, may opportunity for you. May opportunity. May opportunity. Pagkakataon, may chance ako dito sa Pilipinas. May chance. Opo. Paano? For example? For example, yung sumali ako sa comedy crew, yung stand-up comedy show. Tapos minsan, nagtuturo ako ng Japanese para sa Pilipino. Yun ang side hustle mo? Para arubaito. Para arubaito ko. Arubaito. Opo. Yorme, ang comedy niya, Yorme, may drawing. Okay. Tapos kinukumpara niya ang Pilipino sa Japanese. Wow! Cultural. Kampi siya sa Pinoy. Cultural. Kampi siya sa Pinoy. Minsan, kampi siya sa... Minsan, Siyempre. Ayan, yun siya. Kailangan sip-sip. Sa Pilipinas, kailangan sip-sip. Dito na ako sa Pilipinas, kailangan sip-sip. Kailangan sip-sip. Bakit hindi na tumatawa sa kanya? Ba't di ka natatawa? Naalala niyo ba yung 1945? Lolo ko lang yun! Hindi ako yun! Gusto rin niyang pasalamatan kasi yung mga nagturo po sa kanya ng Tagalog talaga. 7 years na po siya dito, talagang tsinagaan niya yung pag-aaral. Pero tinuruan po talaga siya ng mga, pasalamatan mo, Yuki, yung mga guro mo. Mga guro ko, yung dati, siyempre hindi ako marunong mag-Tagalog, kaya punta ko sa parang tutor para mag-aaral ng Tagalog. Sobrang mabait sila yung guro ko. Sobrang mabait yung... Gano'ng kabait? Kahit yung habang nag-aaral, kahit uminom ng alak, hindi siya galit. Tapos habang nag-aaral, kumakanta ako, hindi galit. Guro? Guro. Guro, hindi G-U-R-O, guro, hindi. G-R-O, guro. G-R-O yun! Beer house! Chuto diba, beer house? Akala ko yung language school. Akala ko language school. Language school! Beer house daw. Hindi language school? Medyo mahal yung tuition. Pero sulit. Mabilis natuto. Mabilis ka natuto. Sa guro. Guro. May paborito kang guro? Oo, puti. Puting-puti yan po. May number? Number 17. Sakura. Nasa aquarium. Sakura. Pangalan niya Sakura. Mga ka-Powerhouse, start a hardware franchise na. It's time to be your own boss at maging part ng Powerhouse family. We have over 100 operating stores nationwide and counting. Managing a Powerhouse store is easy, and with lifetime partnership pa. Ano pang hinihintay mo? Call us na. Naalala ko dati, pwede tayo magtawagan yun ng nung kapansanan mo, no? Ngayon, bawal na eh. Politically... Sino kaya naman si tatawagan? Kilala ba si Jeffrey? Si Jeffrey. Si Kulangot. Si Kulangot! Taga-ron yun! Pag tinanong ko sa si Jeffrey, Doc. Di ba si Doc Leng? Doc yun. Doc! Si Doc! Di ba? Wala eh. Kasi wala kasi tayong Yorme masamang intensyon. Exactly. Ano yun eh? Terms of endearment. Oo, alam niya. Kaya nga nung minsan sabi nila pag sinasabi ko, uy, may asim ka pa. Akala nila, may mali siya. Hindi, it's an endearment, it's a compliment. Ibig sabihin, pag sinabi ka may asim pa, ibig sabihin, agawin ka. Saka Yorme, pag tinawag kita ng pangalang Isko, ibig sabihin, galit ako sa'yo noon. Sasabihin, pare, ba't di mo ko tinatawag na Dokling? Galit ka ba sa akin? Totoo yan, ha? Oo, pag galit ka sa tao, tinatawag sa pangalan mo. Oo, di ba? Tawagin mo na akong Dokling, para bati na tayo. Gawin dati, wala lang. Tapos meron pa nga Mimi.
Mimi Aquino. Oo, alam mo? Tamo? Mimi, oo. Totoo yun. Pero walang ano yun ha, walang panglalait, pangmumuhi. Wala kasing panlalait noon eh. Wala kaming prejudice. It's just that how we call each other because we know each other. Ang titibay natin kasi doon pa lang sa eskwelahan, sanay na tayo sa ano, sa tuksuhan. Totoo lang. Pag nagkaroon ka ng nunal, dito kulangot ka. Si Bangaw. Bangaw. Di ba? Meron pa yan. Si Pirigit. Tama. Hindi, kayo mga repa, mga rema. Kasi, we may be saying these words, it might offend you. I'm sorry if you get offended, but this is reality. This is real world at certain period of time na walang prejudice lahat. In fact, those type of words were used as a way of endearing somebody. Oo, yun. Yung closeness. You make them feel na, tropa ko to. No? Ngayon, nakakatakot na magbitaw pati yung mga bata. Tamo, Yorme nung bata ako, yung anak ko ngayon, Yorme, nadapa. Nauntog. Ang nanay, panic, dinala sa ospital, x-ray, CT scan. Ako, Yorme, dumudugo na. Sabi ng nanay ko, ano yan nangyari? Dumudugo po yun ako eh. Anong sabi ng nanay ko? Ganun lang yung baba ko, Yorme. Huwag lang maging bobo, di ba? Para mapantay lang. O 1 plus 1, 2. Okay ka pa, laro. Hindi, totoo yun, Yorme. Totoo yun, ha? Ngayon, Yorme, tama yung mga gamutan ngayon, Yorme. Pinauso yung betadine, walang hapde. Ayaw natin masaktan yung mga bata. Pag nasaktan, di ba pag nadapa, yung anak ko, ginagamot ko, tumatawa pa. Bilisan mo dati, maglaro pa ako. Ang sakit sa loob ng ginagamot ko, tumatawa pa. Yorme tayo pag nadapa. Dati hindi ko problema yung dapa. Ang problema ko yung gamutan. Pag pumunta ka, nadapa ako. Tarantado ka ha. Kunin mo yung Mertiolate. Ang ganda! Dapat di ba Yorme? Dandaan pa yun. Ang mga nanay, ang mga terrorist, yung mga magaling magpaamin, yung ano ginawa mo? Nay, magbabago na ako, ulit ka pa, hayop ka. Pag gano'n, flashback yung buhay mo. Diba na? Totoo yun. Kala mo, mahal ka na nanay pag hinihipan. Masakit pa, pag hinihipan, lalo umaakti. Pag kumala ako. Kaya titinuha mo yun, paglabas mo, habulan pa tayo. Hindi, read na lang tayo ng books. Totoo yung Mertiolate nung araw. Sa Yorme, pag lalaglag ka sa puno ng mga bata ka, hindi ka mo naliligtas. Palakpa mo. Nalaglag sa kanal. Dumudugo yung ulo. Totoo. Ayun, those were the days. Tapos Yorme, tatandaan niyo may kakainin ka? Nakakalasong kaya to? Hindi kainin mo? Hindi. Eto ba matindi. Uy, Echas. Oo nga. Sa akin, Yorme, hindi lang oo nga. Echas. Hindi. Pare, amoy mo. Kailangan natin i-share yun. Amoy mo. Di ba tae? Sabi sa'yo, tae. Oh my God! Ito, na-experience mo to. Utot ka, sasaluhin mo. Yes! Ay! Nako, yung sabi ni Yorme. Doon lang tayo ati sa utot, doon tayo ati sa rugby. Diba? Pag sarili ka mo yun, masarap eh. Adit lang ako sa utot. Oo, utot lang, Yorme. Oh my God! Tapos Yorme yung ting-ting, pumunas yung sa tayo ng aso. Tapos natutulog ka, Yorme, gaganon. Pag gano'n mo, ikaw pang magkakalat. Tapos hindi mo alam, Yorme. Ano ba? Tapos tutulog ka ulit. Yorme, yung tropa ko, Yorme, sa bangkal. Palagay ng alam mo yung 5-star na paputok. Tapos nilagay niya sa palara. Tapos binalutan niya sa yung tae, nilagay sa tayo ng aso. Yorme, tayo. Tapos Yorme, yung tayo na aso, nagkukwento tayo, Yorme. Nagkukwento, pumutok. Siyempre ang concern mo pag putok, yung lakas, di ba? Ang lakas nun, pero pag sabog ng Yorme, yung tayo nagtalsikan. Pero ang concern nila, ang lakas nun ah. Pero pare, sabol-sabol naman. Pero magkakabati kami pagkatapos nun, tawanan lang, Yorme. Wala na pipigo. Yorme, sa Santa Ana, Yorme, fiesta, Yorme. Sa Santa Ana, fiesta. Alam mo yung nag-aawit ng banderitas, Yorme? Alas 5 ng hapon, Yorme, pauwi mo, estudyante, mga opisina, Yorme. Biniro mo, Yorme. Tinanggal yung short. Walang brief, Yorme. Tanggalan yung estudyante. Nakita yung tatay nila eh. Tay! Sopat! Yorme, nakalutang na gano'n. Oh my God. Sarap ng beer na to, ah. Yorme, painumin mo lahat ng bisita mo dito, Yorme. Yorme, Yorme, ito.
Yorme, ang tanda sa akin ng kapatid ko, 6 years. Ako yung bunso. Sabungan magkakapatid eh. Mahirap kami, Yorme. Nagpapasalamat ako, lumaki ako sa hirap. Kasi kung hindi ko ma-imagine na lumaki ako sa mayaman, tapos magiging stand-up ako, wala akong material na pagkukunan. Wala kang pag-uugotan. Wala pag-uugotan. Kasi Yorme, napanood ko yung mga kapatid kong 6 years na matanda sa akin. Napasabak ako sa kanila eh. Kaya tawa ko ng tao sa kanila. Kasi Yorme, mga inuman nila, nakatambay lang ako. Nakikinig ako, nasagap ko lahat yun. Sila yung nagiinuman. Gusto niyo ma-offend? Kung gaano katindi yung barkadaan ng mga katulad natin, Yorme. Yorme, nagiinuman sila. 5 hours. Pitchel, Yorme. Di ba pag ang yellow, Yorme, inaalog mo, Yorme, di ba? Para may yellow pa. May yellow pa. Beer, di ba beer? Yorme, nung paubos na nakainom na lahat, Yorme, yung nagtatagay, sabi, nasan yung postiso ko? Yorme, postiso niya yun. Yung kumakalog, Yorme. Yung 5 oras nila iniinom, hindi yellow yun. Yung postiso. Ito pala yung postiso. Yorme, sumuka lahat eh. Saka Yorme, pag sumuka ka, sumusuka sa kanal, di ba? Hindi mo agad kukunin yung postiso mo nalaglag. Kasi lasing ka na eh. Tutulog ka, kinabukasan mo hanapin yun. Nasa kanal. Tapos bago ka, ay buti na lang, hindi dito pa. Hugasan lang yun. Tapos sa toothbrush, suot ulit. Wala kami pakialam. Wala na yung mga pandikit-pandikit. Wala. Kaya anong araw pag nagsasalita si postiso, kala mo mahuhulog yung postiso. Ngayon meron na yung mga dinidikit-dikit eh. Oo, di ba? Sobrang malayo para sa Japan. Sa Japan, Sa Japan, Support. Majim eh. Always straight, no? Ang mga bata sa Pilipino, sobrang kupal pala. Ako pala. Salbay! Ako pala. Ako may kupal. Yogi, tuli ka? Good question! Good question! Sabi ko sa inyo, patayin niyo yung ilaw. Hangin ang malasing na maliwanag ang ilaw. Nakikita yung progression ng pagkalasing namin eh. Yun, sa Yorme. Sa atin, Yorme, pagka hindi ka tuloy, may kanta ka, Yorme. Pag may kausap kang babae, dadaan yung mga tropa mo. Nanliligaw ka na, hindi ka patuli, magpatuli ka na, para tigas. Patay ka dyan! Patay ka dyan! Liligaw-ligaw ka sa mga tropa mo, patay ka dyan! Tapos yung kinakalawit mo na, kulit yun naman eh. Sa summer, papatira na ako. Tapos pag nagpatuli ka, alam nila pag tinigasan ka, masakit yun eh. Nangangamatis eh. Nangangamatis, Yorme. Ang gagawin ko, kwento ka ng mga bastos doon. Huwag naman! Meron ako girlfriend? Okay ra yan? May girlfriend ako? Okay ra yan? Alam nyo, sa totoo lang ha, ito sasabihin ko sa'yo. Kung kayo nagmamadali, Yorme, kakalis ko, iwan nyo na kami dito. Iwan nyo na yung camera. Kami na bahala dyan. Bigay na lang sa amin yung bigay nyo yung SD card, bigay namin sa inyo. Kung ano mapag-usapan namin. Sige na, Yorme. Okay na kami. Kami na magsasara ng pinto. Sige na. Kung mga naiinip, ang saya ng kwentuhan eh. Okay. Whiskey. Isa pang whiskey. Double black. Sige na. Okay. Tapos na yung ating mga throwback. Ano ba yan? Tapos na yung mga throwback. Nakakatuwa kasi ako relate sa lahat ng kinukwento ni Alex. 100% I agree with that. Not only agree, but experience all those things. Because that is ang buhay sa kabilang dako ng lipunan. Yorme, ako sa'yo doon. Okay, guys, let's listen to Alex and the group, the comedy crew. Meron silang mga show, and I hope, if I'm not asking too much, if you have time, please watch their show. Alex, go ahead. Birthday show ko to, October 6, October 7 birthday ko. Taon-taon talaga nagbe-birthday ako. Pero ang birthday na yun, hindi ako ang diniregaluhan. Nagre-regalo ako sa mga tao ng patawa at nagre-regalo ako sa mga kasama kong komedyante para ma-expose sila sa big stage. Salamat po sa mga bumili na manonood mamayang gabi. October 6 na yun eh. Na-predict namin to eh. Salamat. Ganun katindi yung show na to na alam namin na kayo mag-enjoy mamayang gabi. Tapos bukas po, October 7 birthday ko. Mag-usap-usap tayo kung anong naging experience nyo. Pero salamat po sa panonood mamayang gabi. Okay po. Thank you. Okay naman, may kanya-kanya ba kayong racket? Una-una po yung yes, please. Kung pwede pong i-follow nyo na lang po ang The Comedy Crew sa socials namin, FB and IG at The Comedy Crew PH. At The Comedy Crew PH. Of course, mga kasama namin, mga kanya-kanya mga podcast.
Yes, meron po akong podcast. Kasama ko si Jeps Galio. Nakasama rin namin sa The Comedy Crew. Ang Minimum Wage, Maximum Rage sa Spotify. Tsaka MWMR Adventures sa YouTube. Meron ako Facebook, Instagram, tsaka meron ako YouTube channel. Pero tinatamad ako, kaya hindi na-upload. Pero paki-follow nyo po. Meron akong tulo. Wala akong tulo. Wala pa akong... Alam ko ngayon ka mo share. Sorry. Kahit meron, hindi ako share. Sorry. Hindi. Wala na. Sabihin mo nga, nag-aalala ako. Nag-aalala ko. Magaling na to. L na L, ha? Tama? L na L, ang galing. Reliance. Ryan. Dinayari ka, no? Ayaban mo kasi kagad eh. Meron din akong podcast, Men at Work Podcast. Kasama ko si Rex Miliora. Kasama din namin komedyante sa Comedy Crew. And follow niyo ako sa IG and FB, Dawit Tabonares. Ako naman po, aside from comedy, meron pa po ako ibang ginagawa ko po isang professional tattoo artist. Like nyo po yung aking page, Tatak Supremo. At syempre, meron din po... Saan ang shop mo? Sa bahay lang din ako gumagawa, pero pwede akong home service. Okay. Kaya kahit ano. Then yung meron po akong comedy page ng grupo namin, Kurachi Films. Panoorin po yung mga sketches namin doon, pang good vibes. At syempre, The One, maraming salamat sa nood mamayang gabi. Pero Yorme, iniimbitahan ko kayo, sana manood kayo para ma-experience so iba talaga yung live na stand-up comedy. Pero kung hindi kayo available, Yorme, mag-adjust kami. Cancel lahat na ticket eh. There's a pleasure in getting to a certain age. There's time for those you treasure, including yourself. You've got all the wisdom and zero of the bitterness. San Mig Zero. 60 calories, zero sugar, lowest carbs. Tamang buzz. Maraming salamat sa inyo, Israel, Mac, Anthony, Yuki, Dawit, and of course, Alex. Maraming salamat. And to the entire the comedy crew. And I hope and wish you all the best. I'm honored. Sobrang tawan-tawa ako. At ito yung episode na lahat naman marami ako relatable na sa mga guests ko. Pero ito yung talagang relate ako sa lupa. Ito talaga yung lupa-lupa. Kasi ito na yun ako eh. Yan, usapang tuli, usapang kapintasan. Kaya pa nga, Yorme. Ito na yun eh. Nag-control pa nga kami, Yorme. Para... ito na ako yun. No? Yun po ako nung araw. Ngayon, dahil kayo guest namin, kami bigatin Todits. Mabibigat ang mga regalo namin dito. Mabibigat. Di ba, ano kayo? Stand-up comedian. May regalo kayo sa amin. Ito naman, pang sit-up comedian. Ano yan, may saksi niya yata. Ito, vibrator. Vibrator to. Alam mo, microphone yan eh. Vertical lang. Stand-up, ito sit-up. Oh, yan. Okay. Akala ko microphone. Hindi naman nag-aanis yan. Ayan. At syempre, para hindi kayo ulit ng ulam, at maraming salamat sa ating partner na amigo, sigurado meron kayo isang linggong ulam. Mamaya, titirahin niyo yan. Ito, pandayo. Thank you, pare, ha? Thank you. At, Kailangan ng single dad yan. alam mo, ang basket sa akin mahilig ka talaga sa bland na balbas? Hindi na, nabuti na lang talaga to yun. Huwag ka mag-alala. May eye color ako sa'yo. Yeah! Sok! Pasok ng segue. Ito, eye color plus. Yan. Yan, o. Ayun, o. Yan, o. Mukha pa yung model. Hindi, mang namumumi mong balbas. Okay, yung spill yan. Yan, o. Galing naman yan sa ating Great Lens partner, yung eye color plus for men. Yan. Maganda yung pubic hair natin. Yan. Pare, Todit sa Kodli. Sorry. Lex. Ito sa'yo, Lex. Yan. Wala. Kaya pala sabi ng producer, bigay mo na yung isa dyan. Bigay mo na doon. Dahil maganda yung sa'yo. Okay. Let go eh. Thank you again, guys. No? Nag-enjoy talaga ako. Nag-control pa nga kami, Yorme. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, kung naghahanap kayo kung paanong paraan magpadala ng pera sa mga mahal nyo sa buhay, Todits sa Pinas, nako, ito, fee, free at mabilis. Subukan ninyo ang SendWave at gamitin nyo po ang promo code na ISKO para makatanggap kayo ng $20 free credit sa inyong account.
Ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-sign up na at i-download ang Sendwave app sa inyong App Store. So muli, maraming salamat sa inyo mga Repa, mga Rema. Lalo-lalo na sa pagtutok ninyo sa atin tuwing Biyernes ng gabi. I hope ngayong gabi, marami na naman tayo natutunan at naging inspirasyon ang mga kwento ng ating mga guests. At yung mga pinagdaanan nila, natutunan sana natin ang mga leksyon na pwede natin maging gabay sa buhay o sa ating mga pangarap dahil nagsishare nila sa atin ang kanilang mga secret to success and sharing also their failure. But other than that, we're happy na kasama namin kayo. Kaya maraming salamat sa inyo. Now, if you are not yet subscribed, please do so. Malaking tulong na po sa amin yan. And para lagi kayong updated, please click the notification button. At if I'm not asking too much, again, please do share itong ating mga kwentuhan. Ngayon, magkita-kita tayo ulit next week. Ito po ang Discovery Night. Happy dessert! Yeah. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night.